Hello, happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hello sa mga viewers naton. Sining Friday. Tion na sang adlaw nga balaan. So sa gyapon diri lang kita sa aton nga panimalay sa paghimo sang panimbahon sa aton nga Ginoo. So kung ano man ang inyo subong pag-worship sa sining gabi, nagapasalamat kita no. Despite sining mga krisis sa gyapon kita nagatipon upod sa aton panimalay. So sa liwat mayong gabi, happy Sabbath sa mga kuturan. The origin and nature of the Bible. Ma-pray kita sa makadali. Ginoo, ikaw magpakamayot sa amon sining gabi sa pagtuon sa inyong mga pulong. Kabay amon mahangpan pud sa amon mga kauturan, kabyanan, magpamati sa inyong mga pulong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aton nga pagatunan nga tawag ini nga ang origin, ang original kag ang natural nature sa nga gatawag nga Biblia. Sa summary sang aton nga lesson sa sining simana ni ari diri 5 ka mga butang no nga aton pag-discuss sa malipot nga tion: the revelation, the inspiration, the writing process, the word, and the interpretation. So sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, for this reason we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God which you heard from us, you welcome it, not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. No? So ang pulong sang Ginoo mo ni sa ang pulong sang Dios nga sa diin nagaatag isang epektibo sa aton mga binuhatan sa aton mga pagtuo, no? So ang Biblia ginsulat ini sa mga katawhan, no? However, we often say it's the word of God. So why, no? Pamangkot, why does the Bible state about itself? How was the Bible written? How should we interpret it then, no? So damo kuno niyang nagabuang kung magtuon kita kuno sang Biblia, no? So damo ang tuon sini nga nagahatag lang sang ginatawag bala nga pagpatalang man, no, sa iba, no? So ang 2 Peter chapter 1 verse 21 nagsiling, a prophecy never came by the will of man, but holy men of God, as they were moved by the Holy Spirit. So ang hindi lang niyang tao lang nagsulat, no? Kay kung ang tao lang nagsulat, hindi niya mapatihan o kung panguna-una sang tao, pero paagi sa balang espiritu di sang Dios, no, nagpakigambal ini kag amo ini nag-move, no, sa tao nga nagsulat sini. So the Bible writers claim that they wrote what the Spirit says and not their own ideas, no? So sa Revelation chapter 2 verse 7, bisan sa Amos makita naton ina sa chapter 3 verse 7, God used them to show us His plans for us, no? So future, present, historical, no? Ang Biblia. So the inspiration, all scripture is given by inspiration of God. So ang ikaduhang Timoteo naghambal gid diri siya nga ini perfect, no? Ang balaan nga kasulatan kag naghatag ini sa aton sang sang direct inspiration, inspiring the idea, no? Selective inspiration muna sa ang tawag nga Bible, such a varied book. Each author explained God's truth in a different way, no? Sari-sari ang mga nagsulat, pero ang gina-explikar dire iya sang Dios, no? Ang kasaysayan sang aton nga Dios. So the scriptures were given to men, not in a continuous chain of unbroken utterances, but piece
by peace through successive generation as God in His providence. So, a fitting opportunity to impress man at sundry times and diverse places. Men wrote as they were moved upon by the Holy Ghost. Amo ni sa ang tao nagsulat sining balaan nga kasulatan mapagi sa balaan ni Espiritu nga naggiya sa ila, no? So the writing process sa Jeremiah chapter 30 verse 2, thus speaks the Lord God of Israel, saying, write in a book of yourself all words that I have spoken to you. So amo ni siyang ginahambal ang Dios sang Israel, amo ni nagahambal sini, no? Ang ini nga libro nagahambal sang iya ka matuoran. Why did God want to have His words written? So it's hard to forget what you read, no? You can go over it and memorize it. It can be preserved. Kailan naman preserve ini ang ka matuoran. It can be copied many times. Many people can read it. It can be read in distant places. It endures. It can be read by future generations. Amo ni nga ginabasa ta masubong agud tong ang ining balang nga kasulatan ginsulat sa una para mabasa masubong kag sa palabuton pagid even those who cannot read may hear the message from others reading it aloud. So thanks God to God written message today. We can know His will and obey it, no? So isa gina sa pamaagi sa mabatian naton ini nga mensahe aton i-obey Nathaniel, no? So the word ambal sang Ginoo diri, the word in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. John chapter 1 verse 1, no? So both have a supernatural origin, both combine divinity and humanity. The work of both covers the whole humanity. Both came in a specific moment and culture, no? So si John nag-introduce si Jesus as God's word incarnate, no? Ginatawag ni there are a parallelism between Christ and the Bible, no? So John 5:39, there are also differences between them. The Bible is not God incarnate and it cannot be worshipped. It just testifies of Jesus, no? So may na ang iyang interpretation. So ano pag diri 2 Peter chapter 1 verse 20, knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. So the Bible should be studied or interpreted as any other book. So for example, higher criticism tried to interpret the Bible by using the grammar structure and ignoring any supernatural elements. So kung magbasa kita sa Biblia, kailangan pangamuyuan tagid ng amang pantagid ang mga dinalan sini, no? Kay kung mabutang kita sa pangduwa-duwa, kay may mga teksto nga nag-doubt kita dira. Kung duwa-duwa kita pag-abot dito, kung sige aton nga pagbasa, mahangpanta ang basa tani isang sini, isang mga nagliligad kay tungod na basa tato ang pagbasa tato ang sugpon sina, no? So amoy na ang aton nga lesson sa sining gabi sa bugos nga semana. So, a knowledge of the truth depends not so much upon strength of intellect as upon pureness of purpose. The simplicity of an earnest dependent faith to those who in humanity of heart seek for divine guidance. So amo ini siya ang aton nga guidance, no? Giya sang aton nga pagkabuhi ang Biblia. Angels of God draw near. The Holy Spirit is given to open to them the rich treasures of the truth, no? So amo ni sa ang pinakamanggranon nga manggad, pinakabastante nga manggad among kamatuoran sa aton nga Ginoo, no? Kun aton nagid basahon permi kag kabay panahang panaton ini ang mensahe sang aton nga lesson, nanungod sang balaan nga kasulatan. Tawo lang gid aman ang sulat apang ini gin guidance sang balaan nga espiritu sang Dios agud nga mapahayag ng kamatuoran ugma ni Ginoong Hesus sa aton tanan. So kabay pang aton nabatian nini kag aton ini pamalandungan kag samtang nagapamalandong kita sini magapangamuyo kita. Ginoong Dios, salamat sa imo kaayo sa amon sini nga tion sa diin
nagpamalandong kami dira sa imo sining balaan nga adlaw. Pamayuaman kami Ginoo pud sa amon mga kabarangay, mga kauturan, subong man sa amon mga kaabyanan. Kag salamat sa gyapon ikaw nagasapdag sa amon mga kinahanglanon kag sa mayong lawas namon. Nagkabay pa Ginoo, mapalig-on na ang amon nga mayong panglawas angkon makapalayo kami sa anuman nga mga balatian nga mga malala kag sa mga katalagman kag disgrasya. Salamat sa imo kaayo Ginoo, salamat nga patawad mga kasaypanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. God bless sa aton tanan.